Unahin natin. Unahin natin tong si nagparamdam kasi itong si Lepiste bigla-bigla mga babayan. Etong si Leandro Lepiste. Out of the blue, birthday, ito mga babae, ito legit, birthday ni Leandro Lepiste, oo. Alain nyo, may kaarawan pala to. May kaarawan pala to, si Lepiste. Akala ko lang yan putok sa buho Di ba? Akala ko napulot lang to ni Loren Legarda. Oo. Birthday niya kasi mga babayan. Birthday nito ni si Leandro Lepiste. Ngayon mga kababayan, syempre dahil birthday niya, for some reason, hindi ko siguro it's mamaya ko na bibigay yung teorya ko. For some reason, naka-receive siya ng letter mula sa Malacanang. Oo. Alain yun? Ako, sulat sa Malacanang. Ako nga, pag birthday ko, wala akong nakukuha sa Malacanang Ito lang, nung Christmas, nakuha akong Christmas card. Yun lang. Sana all, mayroong birthday greeting from the president. Binati kasi siya ni PBBM. Binati kasi siya. So ngayon, you can leave it to Leandro Lepiste to receive a birthday greeting and make it a political weapon. Malala to si Lepiste, mga babayan. Si Leandro Lepiste lang ang nakita ko na binati ka na ng birthday, pinang-atake mo pa. Oo. Malala. Alam nyo, itong mga taong katulad ni Leandro Lepiste, hindi talaga dapat to nire-respeto O yung mga taong katulad niya, hindi na deserve ang respeto. Ito yung mga tipo ng taong yunungod sa puti ka ng mukha ganyan. So ito kasi yun mga babayan, pakita ko sa inyo, yan. Yan, di ba? Kita nyo? Malacanang Palace. Honorary Leandro Legarda Lepiste. Yan. Honorable. Honorable daw, honorable. Joke ba yan? Ay, nako. Bait kasi ni presidente. Binati niya, on this special day, I join your family, colleagues, in celebrating not only but also the life, blah, 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 blah. Yan. Mabuhay ka at maraming salamat sa iyong tapat na paglilingkod sa bayan. Signed, President Ferdinand R. Marcos. Yan. Diba? Remove honorable daw, horrible. Horrible, sabi. Ayan, sabi ni sino ba 'to? Ate Mishi. Yan. Ngayon, eto si Lepiste, inintriga na agad. Di ba? Sabi niya, ito. Page na yan, ha? Naka-blue check mark yan. Blue check mark. Ayan, blue check yan. Uy, layas. Ayan. Sabi ni Lepiste, natanggap ko itong sulat na nagpapasalamat sa aking quote-unquote tapat na paglilingkod sa bayan. Ibig po bang sabihin, aprobado ng pamahalaan ng paglalabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Maraming salamat po kung ganon. Kung mali ang aking pagkakaintindi, pakitama na lang po ako habang inihahanda ang season 2. Ayun. Diba? Alam nyo mga kababayan, for all intents and purposes, pasensya na, for all intents and purposes, baka yung sulat na yan, template. Diba? Baka yung sulat na yan, template. At kumbaga, naka-print na, may e-signature na ng presidente, tapos naka-record na sa Office of the President, at sinasabi na lang, meron na lang schedule. Sa araw na to, birthday ni ganitong congressman.
Padala mo na yan. Di ba? For all intents and purposes. Alam niyo mga kababayan, hindi naman ho siguro imposible mangyari yun. I don't think the president will take time from his very busy schedule to sit down, write a birthday greeting for Leandro Leviste exclusively. No. Alam niyo ako ba't may ganyan? Ang tawag dyan, tawag dito, customer relationship. Joke. Ang tawag dyan, making connections. Oo, networking ang tawag dyan. Ibig sabihin, bilang isang congressman, kinikilala ng presidente yung ginagawa mo. Pampalubag loob lang yan. Pampalubag loob lang yan. Hindi siya e-greeting, Janet Tabas. I think merong tawag dito. I think meron talagang hard copy yan. May hard copy yan. Pero parang wala, template. Parang template, wala lang. Baka naisip lang yan ng isang staff sa Office of the President. Sabi niya, Mr. President, siguro bigyan natin ng birthday greetings lahat ng congressman kaya every year, no? Maganda siguro 'yun para makuha natin yung amor ng mga congressmen. Oo, si Presidente naman, sige, walang problema, go. Wala, maliit na bagay, di ba? Ayun lang yan, maliit na bagay. Tapos, ganun nga. Sabi ni Jen Panaligan, courtesy greetings lang. Something like that. Courtesy lang siya. So, or pwede rin na dahil si Loren Legarda ay kasama sa unity team, nung siya ay senador, malay natin, it's out of courtesy naman kay Loren Legarda. Parang yan parang, paano ba to? Parang yung mga, kasi may kakilala ako kaibigan ganito. Ang hilig niya mag-request ng pa-birthday greetings. Sabihin niya, Jared, baka naman pwedeng pa-post sa Facebook ko ng happy birthday. Oo. Isip ko, bakit naman? Sa akin naman, maliit na bagay lang naman. Ano ba naman yung, i-click ko lang yung Facebook page na, tapos magsulat ako, happy birthday bro. Ano ba naman yun? Walang problema doon. Maliit na bagay lang sa akin yun. Oo. So, walang pinagkaiba yun dun. Courtesy lang. Wala. Ano ba naman yung tinta? Malit na bagay. Pero, again, mga kababayan, leave it to Leandro Leviste to receive an innocent document and turn it into a political weapon. For all intents and purposes, baka nga template lang yan. Courtesy greeting lang yan. Ngayon, starting next year, wala ka ng courtesy greeting. Si Raulo ka Starting next year, wala ka ng courtesy greeting kasi ginaganito mo, Leandro Leviste. Kino-conflate niya, mga kababayan, yung pagbati sa birthday sa approval daw sa paglalabas siya ng ebidensya sa korupsyon. Now, first and foremost, mga kababayan, wala pa siyang nilalabas na ebidensya against corruption. First and foremost, mga kababayan, do not delude, he should not delude himself into thinking na may nailabas na siya na ebidensya ng corruption. Wala siyang nailabas na ebidensya ng corruption. Pangalawa, kasama pa nga siya sa ng scam sa Pilipinas, di ba? Di ba? Kasama pa nga siya sa ng scam sa Pilipinas 24, tumataginting na 24 billion pesos ang in-scam niya sa Pilipinas gamit yung prangkisa ng kanyang Solar Philippines. Yung solar para sa bayan pala.
Di ba? So first and foremost, mga kababayan, wag ko kayong maniniwala na may inilabas na siyang ebidensya tungkol sa corruption. Wala. Wala ko siyang nilabas na ebidensya. In fact, yung nilabas niya, it's not even admissible in court. It's just a document. Ganun lang siya. At yung dokumento na yon, mga kababayan, baka nakakalimutan natin, ninakaw pa niya yan sa DPWH. Nagsalita yung mga empleyado, di ba? Baka lang nakakalimutan natin. Let's remind ourselves of this moment, mga kababayan. Let us remind ourselves of this moment na itong si Leandro Leviste, lumabas, umalingasaw ang kabalbalan at kalokohan nito ni Leandro Leviste. Noong December, meron lumabas na balita, nagsalita ang mga empleyado ng DPWH na pumunta doon si Leandro Leviste at hinaras silang lahat. At ninakaw yung mga dokumento sa opisina ng DPWH. Di ba? Huwag nating kalimutan yon, mga kababayan. Oo, ipinipinta niya yung kanyang sarili na bayani. Hindi siya bayani, isa sa magnanakaw. Isa siya sa magnanakaw, guys. May comment ako dyan mamaya, Dorothy Parker. Wait lang, hintay ka lang. May comment ako dyan. Ulitin ko ha. Isa siya sa mga magnanakaw. Wag ho natin kakalimutan yun. Pagkatapos niyang iharas ang mga empleyado ng DPWH, pagkatapos niyang nakawin ang mga dokumento sa DPWH, at nung unfortunately, God rest her soul, nag-self-delete etong si Yusek Cabral. And ibinagayway niya lahat ng dokumento niya at sinabi niya na, sa akin to binigay, sa akin to hinabilin, sa akin to huling iniwan ni Yusek Cabral, sa ako ang huli niyang pinagkatiwalaan. Buisit ka? Ninakaw mo na? Bayani ka pa? Utot mo, green. Utot mo, green. Diba? Tapos yung gawin yun, pagkatapos yung nakawin yung mga dokumento, winawagayway niya, sinasabi, ako lang ang huling pinagkatiwalaan ni Yusek Cabral. Sarap mong konyatan. Meron 2,610 dito na viewers right now. Sana pakapila kaming lahat at makonyatan ka namin kahit tagi-isa lang. Kahit isa lang. Alam mo ko, Ate Nora, na dapat utot mo blue. Ayoko, gusto ko utot mo green kasi Duterte siya. Utot mo green. Ganon. Tapos, after niyang mang-iiwagayway ang dokumento at sinabi niya na sa kanya daw huling ipinagkatiwala, etc. Nagsalita ngayon itong si Secretary Vince Dizon. Oo. Kasi, di lumabas tong issue na to, na ninakaw daw yung sa DPWH, yung mga dokumento. Sabi niya, hindi ang magpapatunay na ibinigay sa akin ito ni Yusek Cabral ay si Secretary Vince Dizon mismo. In fact, binigyan niya ako ng authorization para kunin yan. Kayang-kayang i-authenticate yan. Dahil in-authenticate na yan before ni Secretary Dizon, sabi niya.
Tapos, ano sabi ni Secretary Dizon? I have not authenticated the so-called Cabral files. ah, saan ka pa? Saan ka pa? Diba? So, mga babae, sige, mamaya na, sinasummarize ko na agad sa utak ko eh. So, hindi ro niya inauthenticate. Wala siyang ino-authenticate. Ang malala, mga kababayan, si Secretary Vince mismo, alam niya na hinaras si Yusek Cabral. Ang problema, ayaw nang magreklamo ni Yusek Cabral nung panahon na yun. Ang sabi niya, inalok niya si Yusek Cabral, kasuhan na ba natin si Lebiste? Ang sabi ni Cabral, ayaw niya. May mga tao nagsasabi, bakit hindi pa rin tinuluyan ng DPWH? Sinong complainant? Sinong complainant? Kung sino ang may legal standing? Si DPWH o si Yusek Cabral? Diba? Pero ako, mga babayan, pero. Kung akong tatanungin, ako lang naman, no? Personal ko lang. Kung akong tatanungin, dapat kinasuhan pa rin nila. Bakit? Kasi, yung pananakit kay Cabral, that's one thing. Yung pananakit kay Cabral, yung harassment kay Cabral, that's one thing. Si Cabral ang may legal standing doon. Wala problema yun. Pero yung pagnanakaw ng dokumento, kasalanan yun sa DPWH. DPWH ang merong legal standing doon. So, pwedeng mag-file ng complaint si DPWH with regard doon sa pagnanakaw ng dokumento. Kasi official DPWH files yun eh. Pwedeng kasuhan ng theft yun. Dokumento yan eh. So, yun. Ano pa? Isa pa ebidensya. Yung abogado ni Cabral mismo, nagsasabi na hindi raw nakuha ng legal ni Promil Kid Leandro Lebiste ang mga dokumento ni Cabral. So mga babayan, eto lang yung akin, mga kotsero. Sino mas paniniwalaan mo? Yung mga tao na iisa lang ang kwento? O etong isa na walang maipakitang depensa niya na maayos? Buti sana, mga babayan, kung may maayos siyang depensa. Diba? Siguro kung nakapagpakita siya ng sulat galing kay Vince Dizon or email or text na sabi sa kanya, sige, kunin mo na yan, walang problema. May ganun ba? Wala eh. Wala. So, yun lang. Bakit kasi walang CCTV sa loob ng office, sabi ni Ate Mishi. Ate Mishi, alam mo naman kung bakit. Diba, million ang pera ni Yusek Cabral sa 135 na bangko? Wala pa yung insurance? Takot din si Yusek Cabral kasi sasabit siya. God rest her soul. Pero it's a fact. Inamla na nga, di ba? Nakita nyo yung balita? Hindi ko lang kung nakita nyo yung balita Pero inamla na. Inamla na yung si Yusek Cabral. Lahat ng lahat ng bank accounts. Lahat, pati insurance. Naka-amla. Lahat. Naka-amlak pala. Amlak. Dami. 135 na bank accounts. Sa ilang insurance yun? Ilang insurance? Ang dami. Saan dami? Ganun. So, walang CCTV sa loob ng mga opisina kasi ganun nga. I mean, and I think matagal ng kalakaran niyan kasi 2020 pa lang sinabi na ni Digong yan eh. So, anyway. Pero actually, tama naman na dapat meron. Kaso nga lang, syempre, dahil alam natin yung nangyayaring kalakaran naman. Tagal na niyan.
Wala pang Bongbong Marcos na presidente, ganyan na eh. Diyos ko. Di ba? So, it is what it is. So ngayon mga kababayan, alam na natin na number 1, ulitin ko ha, number 1, walang, doon sinasabi niya na ito, na naglabas daw siya ng ebidensya tungkol sa korupsyon. Wala siyang nilalabas na ebidensya. Ito pang malala mga kababayan. Sobrang tikas ng mukha ni Leandro Lebiste ni hindi siya mag-file ng kaso. Gusto lang niya yung fame. Fame without the effort. Oo. Fame without the effort. Gusto lang niyang sumikat pero wala yung effort. Gusto niya yung title na anti-corruption something something pero hanggang dyan lang siya. Ayaw niyang mag-effort. Oo. Kung kompleto na pala siya ng ebidensya, bakit hindi siya mismo yung nag-file ng kaso sa ombudsman? Di ba? Uulit-ulitin ko yan. Ang alam nyo mga kababayan, ito magiging tema to ng aking magiging tema ng aking live stream today. Oo. Ebidensya. Nag-file naman, kaso kayo, hindi, iba naman yung libel. Iba naman yung libel sa plunder. King Maro. Di ba? Kung totoong siya ay naglabas ng ebidensya, may ebidensya na siya, okay, well and good. Anong next step? Punta ka ombudsman, may ebidensya ka pala eh. Alam niyo, nakakatawa dito sa mga tao na to, which, again, this will be a recurring theme hanggang sa mga live stream natin mamaya. Hanggang sa pangalawa natin topic. Lahat sila, kuda ng kuda, pero wala silang, hanggang dun lang sila, hanggang kuda. Wala silang fina-file na kaso. At ang gusto nila, mga kababayan, paniwalaan natin yon, hook, line, and sinker. Na parang tayong mga hasambayan ng Pilipino, hindi tayo nag-iisip, ay, sinabi ni Lebiste ganito, sinabi ni Lebiste ganyan. Totoo yan. Pwede lang ulit magbura talaga. Dahil ko bago na ako, Lord. Please help me. Lead me, Lord. Ang hirap, guys. Alam nyo, dito sa mahirap maging Kristiyano dito sa political vlogging. Totoo lang. Siguro sa katulad ko lang, kasi asal kalsada ako eh. Siguro sa katulad ko lang, kasi asal kanto ko. So para sa akin, parang ang hirap. Pero kailangan natin maging Christian sometimes. All the time. Baka nakikinig yung pastor namin. O yung mga tropa ng misis ko, yari ako. Sabi ko, ano na naman sinasabi ko sa live stream. Oo. Hindi, kailangan maging Christian life tayo all the time, guys. All the time. Anyway. Going back. So, wala pa siyang effort na ginagawa. May ebidensya, pero walang effort. Ang problema, it doesn't work like that eh. Ang pinakamasakit doon, ang nakakabwisit doon mga kababayan, ina-assume nung ganong galawan ni Leandro Lebiste na tanga ang mga Pilipino. Nakaagatin lang lahat ng sinasabi niya. Oo. Yun yung assumption doon mga kababayan eh. Yun yung assumption doon. Paniniwalaan ng mga Pilipino yan. Basta ganun. Basta i-viral lang natin. Oo. Basta i-viral lang natin yan. Kaagatin ng mga Pilipino yan. See? Basta may interview lang ako may interview ako ni Boy Abunda, may interview ako ni Karen Davila, maki-interview ako nitong Katrina something, Christina Conti. Layo na. Oo, si Carmina, something. Itong mga nasa news, may interview lang ako, paniniwalaan ako ng sambayan ng Pilipino. Ang tawag doon, ginagawa tayong tanga, guys. Oo, yun ang tawag doon. It's clout chasing. It's clout chasing politics level. Pero para siyang siya yung Jake Paul of Philippine politics. Kaya si Jake Paul.
Yung ano, yung peking boxing, yung vlogger turned boxer. Si Jake Paul. Oo. Yun, ganun siya. Oo. Si Jake Paul. Uh, it's just cloud chasing, and it's just, it's all for politics. Kwento-kwento lang, ganun. Ang malala doon, mga kababayan, siya mismo corrupt. Baka wag nating kalimutan ulit, mga kababayan. Wag nating kalimutan na itong si Leandro Lepiste, nawawala na yung article. Nawala. Ba't nawala? Itong si Lepiste was fined 24 billion pesos dahil sa Solar Philippines. So, actually, mas malaki pa. Ang na-take home niya is 30 plus billion, 34 billion pesos. Tapos ang penalty niya sa 34 billion pesos is 24 billion dahil in-scam niya ang mga Pilipino. In-scam niya ang mga Pilipino, in-scam niya ang gobyerno. Tapos ngayon, mga kababayan, ang ginagawa niya, pansinin niyo lahat ng purchases nitong si Leandro Lepiste. Pumunta siya ng Germany para allegedly bumili daw ng bahay ni Rizal. Recently, may binili siya na library dito sa Manila. Oo, parang may historical significance din daw, something. Oo. Alam niyo yung mga pinagbibili niya, mga kababayan? Sinasabi niya, for posterity, para daw ma-retain ang history, etc. Oo, hindi ako naniniwala. Ang tawag dyan, high-end money laundering. Oo. It's like laundering art. It's like laundering money through art. Bili ka ng mamahaling artwork. Tapos, syempre, isi-ship sa'yo. Bibilin mo ng cash. Yung kay F. Shonil Jose. Parang it's a high-end money laundering. Bibili ka ng art, i-keep mo, pag kinip mo, bebenta mo ulit. Di malinis na yung pera, ayos na, happy. Pero tingin ko lang yon, ha. Oo. Tingin ko lang yon. The cheese booklet. Naalala niyo yun? Yung si Cheese Escudero, biglang nakabili ng mamahaling sing-sing para kay Heart. Magkano uli yun? 50 million? Magkano? $5 million? Magkano ba yun? Yung binili niyang sing-sing, 50 million pesos? Ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Tagal na kasi. 56 million pesos. Di ba? $1 million. Ayun. $1 million, guys. Money laundering yun. Oo. Money laundering yun, guys. That's how you clean your money. Diba? But anyway, wala naman nagpa-file ng kaso eh. So, mapaparusahan ba? Hindi. Wala nagpa-file ng kaso eh. O so, paano mapaparusahan? Sasabihin nila, gumagana ang justice system sa Pilipinas? Sige, gumagana kung gumagana. Pero, again, kung wala magpa-file ng kaso, it's pointless. Walang epekto. So, nandito lang tayo. Obserbahan lang natin, panoorin lang natin kung paano sila nagnanakaw sa Pilipino. Wala naman nagpa-file ng kaso eh. Kaya nga kahapon, mga kababayan, nanggigigil ako sa Comelec. Kasi,
Pagkakataon na nilang pagkakataon na nilang ayusin ang sistema di ba? Pagkakataon na nilang ayusin ang batas, bakit hindi pero inaasa pa rin nila sa atin. Oo, tayo pa rin ang gagawa ng solusyon para ayusin yung kalokohan sa batas na ginawa ng mga politiko, di ba? Mm. So, ay nako. Anyway. Kaya mga kababayan, let's just wrap this up para makamove on tayo sa next topic natin. Kaya mga kababayan, etong mga sinasabi ni Leandro Lebiste, kapag kinagat nyo, ginagawa nyo yung sarili nyo na tanga. Huwag nyo gawin sa sarili nyo. Magkaroon kayo ng sapat na respeto sa sarili para masabi nyo na, ba't ako maniniwala sa pinagsasabi ni Lebiste? Marunong ako mag-isip. Oo, ganun. Bakit? Why? Oo, ganun. Huwag nyo agatin yan, mga pinagsasabi ni Lebiste. Oo. Puro kasi nungalingan yan. Wala akong ako ngayon naniniwala na ako na walang lumalabas sa bibig ni Lebiste na katotohanan. Oo. Wala siyang pinagkaiba kay Marcoleta. Mas bata lang siya. At medyo lampa-lampa. Nakita niyo ba yung video niya na nag-shoot siya ng bola ng basketball? Guys. Oo. Alam nyo, hindi ko alam. Baka lang naman. Baka hindi pa siya naka-experience maglaro ng basketball ever. Hindi ko naman sinasabi, hindi ako magaling mag-basketball, pero kaya kong maglaro. Pero hindi ako magaling. As in, banu ako guys, Pero kaya ko maglaro. Kaya kong sumabay. Sabay lang, pero hindi ako magaling. Siguro, iba lang yung mundong kinalakihan ko na medyo exposed sa mga ganong klaseng sports. Pero, ito, nakita nyo ba yung kanya? Ewan. Di ba? Ako ay isang model. Kailan natin Tito sa Ermita. Ganun Ay, nako. Anyway. Pero mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Meron pa po tayong isa. Transfer na po kayo doon. Kita kits. God bless and see you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.